Sabi ni Robin Padilla, mga kababayan, bawiin daw natin ang Sabah sa Malaysia kasi shortage na daw tayo ng langis. Tang ina mo ka. Hindi ka nag-iisip. Kung magulat ka, nagira ang Iran, nagira ang Iran, Israel at Amerika, baka naman tayo ngayon ay gigirahin ng China. Diyos mio, Marimar, to si Robin talaga, di nag-iisip. Ewan ko ba dito si Robin, may utak ba talaga to siya? Hindi ko maintindihan talaga mga kababayan, no? So ngayon mga kababayan, ito po ay post ng News 5. Ito po mga kababayan. Ayan, post po ng News 5, si Robin Padilla ay nanawagan na bawiin daw natin ang Sabah sa Malaysia. Nako, do you think mga kababayan, ang mga Malaysian kaya, papayag kaya, no, na bawiin natin ang Sabah ng ganun-ganun na lang, hindi kaya tayo girahin? Kung nakaranas tayo ng water cannon ng Chinese Coast Guard at ang ating mga Filipino Coast Guard ay binumba ng water cannon, baka ang Malaysia ay bubumbahin din tayo. Now is the time to revive our rightful claim to Sabah. Ayan na naman tayo, Robin. Hindi ka na naman nag-iisip. Rightful claim to Sabah. Tapos hindi ka nag-isip na yung mga binibitawan mong salita, pag nakarating sa Malaysia yan, magiging sigalot yan at maapektuhan na naman dito yung mga OFW. Nako. Tignan nyo, itong ano na to ni Robin, itong kanyang statement na to at yung mga sinasabi niya na ito. Pag nakarating ito sa Malaysian government, maghihigpit na naman ang Malaysia niyan. Marami na naman ng mga OFW, mga Pilipinong nagbabackdoor ang ma-deport niyan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan, ha? Tandaan ninyo mga kababayan, kapag ito na sinabi ni Robin makarating ito sa Malaysian government, marami na naman mga Pilipinong makukulong sa Malaysia niyan. Maniwala kayo sa akin. Una, ito mga kababayan. Sabi dito ni Robin Padilla sa News 5, now is the time to revive our rightful claim to Sabah. Nanawagan si Senator Robin Padilla kay President Bongbong Marcos na bawiin ang karapatan ng Pilipinas sa Sabah or North Borneo sa gitna ng matinding pagtaas ng presyo sa petrolyo. Panahon na upang muling buhayin ang ating karapatan, dapat na pang-angkinin sa Sabah. Dapat pag-angkin sa Sabah, saad ni Senator Robin Padilla sa isang Facebook post. Dapat ituon ni PCG spokesperson G. Tariela at ng kanyang grupo ang kanilang makabayang sigasig sa isla na nakikita sa parehong low tide at high tide. Dagdag pa niya, kailangan na nating kumilos at magpadala ng ating mga sugo. Ang North Borneo ay mayaman na sa yamang langis. Ayan na naman tayo. Ayan na naman tayo, mga kababayan. Yung issue ng sigalot sa China, wala kang ang ginawang animal ka. Tapos ngayon, manggugulo ka pa doon sa Sabah na nahimik na yung lugar nila. Ang ganda na ng relasyon ng Malaysia at Pilipinas, guguluhin mo pa. Tangina talaga. Kaya nga mga kababayan, ako po nanawagan sa inyo sa sunod eleksyon, huwag po kayo bumoto ng artista. Tangina, mga walang alam, sa totoo lang. Biruin mo mga kababayan, hiwan ko bakit ito yung mga naiisip ni Robin, no? Hindi mo ba naisip, Senator Robin, with all due respect to you, gera na ngayon sa ang Iran, Israel at Amerika. Tapos sa tingin mo itong ginagawa mo, uutusan mo pa si Tariela na sumugo doon sa Sabah, magdala ng tauhan, tapos bawiin kung ano yung atin. Putang ina, sa tingin mo makauwi pa si Tariela sa Pilipinas? Makauwi pa kaya siya na buhay at buo ang barko? Senator Robin, ang Malaysia, hindi katulad sa Philippines. Ang Malaysia may submarine, tayo wala. Ang Malaysian, libo-libo ang kanilang fighter jet. Sa atin, daan lang. Ang Malaysian, yung warship nila, marami. Sa atin, ilan lang. Ang Malaysian, meron silang nuclear missile. Tayo wala. Yan ang totoo, Robin. Ang missile natin, pangtunaw lang ng bagyo. Hindi pangtunaw ng lupa. Hindi pangtunaw ng bansa. Yan ang isipin mo, Senator Robin. Diyos ko naman, bago ka pumunta
Sa panibagong gulo, Robin, ayusin nyo muna yung gulo sa China, Pilipinas. Biruin mo, kailangan na nating kumilos at magpadala ng ating mga sugo. Ng North Borneo ay mayaman na sa yamang langis. Putang ina. Kung ganyan ang magiging presidente natin sa Pilipinas, mga kababayan, wala tayong tawag dito kaibigang bansa. Wala tayong mauutangan sa panahon na krisis. Mga kababayan, walang magdudunit sa atin, wala tayong Robin, utak Kim Jong-un, utak utak to presidente ng North Korea. Robin, hindi tayo North Korea na walang kaibigan. North Korea nga kahit tawag doon martial law or diktador ang pamumuno nila doon, may kaibigan pa rin eh. Ngayon mga kababayan, tignan natin yung comment section. Sabi dito, well, Senator Robin Padilla go to Sabah and plant the Philippines flag directly. The return to Shigashina Arc. The return to Sabah Arc. Hoping Robin Padilla is aware of self-determination, theory of Sabah, Malaysia. Pamaginip ba o acting? Panaginip ba or acting? You have to talk at the simply change, Senator. Sabah production goes to the big customer. Can we match their deals or are we expecting a handout? Ignorance is bliss, sabi ni Mark Esquivel. Top 1 in the last senatorial race, Bilay. Words, only living brain donor. Malalaman mo talaga sa comment section yung wala talagang alam. Mas malakas ang claim natin sa Sabah dahil totoong atin yan. Hindi tulad sa West Philippine Sea na AEZ lang ang atin. Kahit ganito si Robin Padilla may alam sa history at geography. Ang tanong, bakit di yan ang unahin kaysa dun sa West Philippine Sea at hindi kasi China yan? Malaysia yan. Hindi papatok sa mga sinophobic na Pilipino at sa mga news company sa Pilipinas. Actually ito sige sabihin natin, claim natin ang Sabah, Malaysia. Claim natin ang Sabah. Ngayon mga kababayan, bigyan ko kayo ng example. Sige, 100% sa atin ang Sabah. Yung West Philippine Sea sa China yun kasi exclusive economic zone lang naman ang atin doon. Sige, sa atin yung Sabah. Ngayon mga kababayan, alam nyo ba kung bakit ayaw ibigay ng Malaysia yan? Kasi may mineralis dyan. Dyan sila kumukuha ng pondo sa kanilang bansa. Dyan sila kumukuha ng mineralis para pampadevelop sa kanilang bansa. Ngayon mga kababayan, ganito yan. Bigyan ko kayo ng example. Total, nakarinig naman kayo ng asong tumatahol. Dalawang aso, example, dalawang aso sa harapan ko. Yung isang aso binigyan ko ng tinapay. Yung isa wala. Kapag ka naagaw yan ng isang aso, do you think makuha pa niya yan? Tanungin ko kayo mga kababayan, napaka-simple na example. Dalawang aso, hinagisan ko yung isa ng tinapay. Ngayon nung paghagis ko, nakuha nung isa pero inagaw nung isa. Do you think yung unang nakakagat ng tinapay, yung pangalawang nang agaw, do you think makuha pa nung unang kumagat? Do you think mababawi pa niya yon? Mga kababayan, nakagat nung number 1 dog yung tinapay, pero inagaw nung number 2 dog. Do you think pag nakuha ni number 2 dog yan, mababawi pa ni number 1 dog? Hindi na. Bakit? Pagkain yan eh. Pero kung hagisan mo ng bato yan, do you think kakainin nila yan? Hindi. Kasi ang bato hindi nakakain. Walang kwenta. Bato yun eh. Tandaan ninyo, ang Sabah, Malaysia, or ang Sabah, or North Borneo, may langis dyan. May mineralis dyan. Do you think ganun-ganun na lang kadali isurrender ng Malaysia ang Sabah? Yes, sa atin ang Sabah. Ang problema lang mga kababayan, makipagbatayan po ang gobyerno nila dyan kasi may mineral yan eh. Diba? Bukod sa example ko dalawang aso, kung hagisan mong tinapay, magpatayan yan.
Paghagisan mo ng bato, walang pakialam yan kay bato yun eh. Ganito. Bukod sa example kong aso, Senator Robin, halimbawa, magkapatid kayo. Pareho kayong tumakbo sa politika. Pareho kayong tumakbong mayor. Anong gagawin ng kalaban mong kapatid mo? Magkakasundo pa kayo? 'Di ba? Sige. Napaka-simple na example. 2 aso hagisan mo tinapay, magpatayan yan. Kasi kung sino ang makakagat sa tinapay, siya yung mabubusog. Pag nakagat niya yan, tas inagaw niya, hindi na niya maagaw ulit yon. Pangalawa, magkapatid na 2, magkapatid, tumakbong parihong mayor, pumasok sa politika. Anong gagawin ng isang kapatid para siyang manalo? Diba? May posisyon, mag-aagawan yan, magpatayan yan. Magkapatid pa nga lang pag usaping pera, usaping mana, usaping lupa, nag-aaway ni, nagpapatayan ni. Yan pa kaya, mineralis, bilyones dolyar ang kikitain dyan. Pampaunlad sa bansa yan. Pampayaman ng ekonomiya ng bansa yan. Do you think ganun-ganun na lang kadali isurrender ng Malaysia yan? Makikipagera yan. Tangina naman Yung mga tsuhin ko nga at nagulang ko nag-away dahil lang sa kapiranggot na manang lupa. Yan pa kaya? Bukod sa lupa, may mineralis pa. Si Aimee at si BBM nga nag-away nga dahil sa posisyon ni. Diba? Tapos yan, sasabihin mo, time na to. This is the right time to revive our rights. Nabawiin ang Sabah. Putang ina, hindi ka nag-iisip. Okay naman yung sabi ni Robin, wala namang problema yun mga kababayan. Walang problema sa akin yun kasi sa atin naman talaga ang Sabah. Pero hindi naman yung suutusan mo ang Coast Guard, pumunta ka doon, di ba? Magpadala ka ng sugo, tapos i-claim mo yung lugar? Hindi ganun, Robin. Hindi ganun. Ang tamang proseso dyan, magpatawag ka ng proper forum, kausapin mo ang Malaysia, bawiin mo ang dapat sa'yo ng tamang pag-uusap. Hindi yung, di ba, pupunta ka doon, sugurin mo diretso. Walang ganun, Robin. Walang ganun. Pwede naman, Robin, ikaw manguna doon, samahan ka ng mga Coast Guard, manguna ka doon. Bawiin mo. Tignan natin kung makauwi ka pa. Diba, Nanay Minda? Puntahan mo, Senator Robin. Hindi yung utusan mo pa yung Coast Guard. Ikaw nakaisip niyan eh. Puntahan mo doon. Tignan natin kung ano mangyari sa'yo pagdating mo doon. Diba? Yung China nga, wala nga kayo nagawa sa China eh. Binubomba ng water cannon. Hanggang ganun na lang tayo eh. Diba? Robin, sabi nga namin, ang politika, seryosong buhay yan. Yung pagiging artista, may script yun. Yung sa artista, may take 1, may take 2. Pag nagkamali ka, take 2. Pag nagkamali ka ulit, may take 3. Pag nagkamali ka naman, take 4. May ganun. Pero ito, usaping usaping bilateral tong tawag dito eh. Usaping lugar to eh. Usaping bansa to, Robin. Ulitin ko 2 aso, hagisan mo tinapay, magpatayan yan dahil lang sa tinapay. Pero hagisan mo ng bato, walang kwenta yung bato, hindi lang pag-agawan yun. Tinapay, ang Sabah, ihalin tulad ko sa tinapay. Ang Pilipinas at Malaysia, kumbaga parang aso yan. Hagisan mo ng tinapay. Pag nakuha ng Pilipinas yan, tapos hindi naman dinivelop na kahit may langis, tapos nakuha ng Malaysia, didevelop may langis, tsaka pa aagawin ng Pilipinas. Yan din kasi minsan ang sakit ng mga Pilipino, at ng Pilipinas. Kapag kalupa natin, hayaan lang natin hanggang sa tubuan ng lumot. Walang pakialam. Tutubuan ng kung ano dyan. Magiging lasang na yan. Magiging forest. Magiging forest na yan. Magiging abandonado. Magiging ghost town. Pero kapag ibang bansa na ang pumunta at na-discover na may minerales, tsaka bakam kami ng Pilipinas. Yan ang sakit ng Pilipino eh.
Pag nakita mo na, dati inaapak-apakan ko lang yan eh. Hindi ko alam na yung bato pa lang yun. Gold pala yung nasa loob. Nung nalaman mo na discover na may gold pala, tsaka mo babawiin. Yan ang mahirap ng mga Pilipino. Yan ang mahirap. Parang sa ano lang yun eh, alagang aso. Hindi ko nila lahat ha, pero majority. Ganyan talaga ang ugali ng Pilipino. Parang nag-aalaga ka ng aso. Kapag napagod ka na sa pag-aalaga, hayaan mo na lang siya. Di ba? Magligaliw. Pero kung yung aso na yun tumatain ng ginto, putang ina, ibibibihin mo yan, higa mo pa yan, itabi mo pa yan, halos hindi mo pa nga palabasin eh. Di ba? Ganon kasi ang sakit ng mga dumadaang presidente sa Pilipinas. Yeah. Andyan na yung lupa, andyan na yung minerales. Tapos biglang sabihin, kayong mga Pilipino nanood sa akin, Wish Philippines tubig lang yan. Ayaan nyo yan. Di ba? Yung Wish Philippines tubig lang yan. Malawak ang dagat natin. Ibigay nyo yan. Tapos magulat ka ngayon, biglang nag-announce si PBBM na may panibago na namang dredging. Nakakuha na naman tayo ng ilang toneladang barrel ng gasolina. Kita mo yan, tapos sasabihin mo, Wish Philippines tubig lang yan. Tapos, ayaan nyo yan. Tangina talaga, Tapos magugulat kayo, mag-announce si PBBM na mag-a-announce si PBBM na meron palang yung ating bansa. Ayan pakinggan nyo. Mga kababayan, wait lang. My fellow Filipinos, today I am proud to announce another step forward in our mission to secure affordable, reliable energy for every Filipino. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign. And it is significantly larger than our first. Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovered. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos. More than double. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. Alam natin lahat. Diba? Dito sa Malampaya, ang cost ng kuryente 4 pesos. Pero yung inangkat natin na langis sa ibang bansa, ang cost ng kuryente 10 pesos. Diba? So, ngayon mga kababayan, kita nyo yan? Dati sabi ni Digong, dagat lang yan, tubig lang yan, bigay nyo yan. Tapos ngayon malaman-laman natin, dalawang dredging na yan, dalawang na yan doon, dalawang tawag dito, dalawang item na yung nakaganon, nakatayo, dalawang planta na yung nandoon, kumikita ng bilyon-bilyong barrel ng langis. Tapos sasabihin, tubig lang yan, pamigay nyo lang yan. Ang ina talaga. Tapos ngayon, tignan nyo, pag nalaman ng China yan, sasabihin ng China yan, ituloy natin yung usaping oil exploration. Ganon yan, Nako, mga kababayan, tignan ninyo. Ako, pangunahan ko na kayo, Tignan ninyo, pag nalaman ng China yan na may ganyan pala dyan sa, Malampaya, sa may Palawan, sasabihin na naman ng China yan, tayo'y makipagbati sa Pilipinas. Ituloy natin yung ating oil exploration, which is yan yung napag-usapan namin ni Digong noon. Nako, darating yan mga kababayan, maniwala kayo sa akin pag nalaman ng China yan na may nakutkot na naman dyan. Nako, diba? Nako, mga kababayan, yan na naman ang sabihin nila ngayon. Ay, Diyos ko talaga.
Kaya sa totoo lang, sabi ni Robin, kailangan na nating kumilos at magpadala ng ating mga sugo. Ang North Borneo ay mayaman na sa yamang langis. Po, tangina talaga oh. Robin, di nag-iisip. Malaysia yan, makikipag-away yan. Makikipag-away sa Pilipinas, gigirahin pa tayo dyan. Diyos ko po. Okay lang sana Robin kung sa bahay mo lang tatama yung mga missile eh. Okay lang kung sa lugar nyo lang, compound nyo lang ang matamaan, hindi madama yung iba eh. 'Di ba? Okay lang mga kababayan. Ay Diyos ko. Mga kababayan. Kung girahin tayo ng Malaysia, dahil dyan sa babawiin daw ang Sabah, okay lang naman. Basta bahay lang ni Robin ang matamaan. Pero kung madamay ang mga sibilyan dahil sa kabubuhang isip na yan, desisyon na yan, ba't sa West Philippine Sea ayaw mo mabawi, mayaman din sa langis doon. Di ba? Sabah, Sabadha. Mr. Senator, think, plan, and analyze the situation. Isama mo si Richard Gutierrez ang sugo. Gulo yan kung kukunin ulit ng Pilipinas ang Sabah sa Malaysia. Kaya isip mo nang mabuti, baka mamaya Pilipinas at Malaysia naman ang mag-war. Kaya nga, di ba? Yan ang hindi iniisip ni Robin. Sugo, ano to, adventure. Di ba? Go to there first and use Tatay Dis jet ski. Di ba? The Philippines seriously doesn't have strong ties to Sabah. Di ba? Sabi ni James Lake, the Philippines seriously doesn't have strong ties to Sabah. Kita nyo yan? Philippine receive Russian oil. Need natin idol yung grupo ng Mista. Ayan, lights, camera, action. Panggulo na lang talaga to. Go na, ikaw na nakaisip niyan. Binot, isasama na rin ba? Si Bernot daw. We will have our own Iran right in our backyard. Sabi ko sa inyo mga kababayan, dito sa mga naiisip ni Robin, wale. Hindi maganda to. Kung ano-ano lang naiisip nito ni Robin, hindi na lang gumawa ng batas ng mapayapa. Hindi ba? Iniisip mo pa yung saba-saba na saba-saba-saba deha.